Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like at share. Kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa ibaba. Maraming salamat, let's go, ituloy na natin ang kwento. Isang napakalaking halimaw na bato ang lumitaw mula sa kalaliman ng magma, sinusubukang lamunin ng lalaki sa isang sorpresang atake. Ngunit ang napakalaking halimaw ay natalo sa isang kisap mata, at ang boses ni Dedan ay umalingaw sa kapaligiran, labis na ikinalungkot ang kahinaan ng nilalang. Nakababa ang kanyang espada sa harap ng massacre, ipinahayag ng matanda kung gaano nakakadismaya na hindi man lang siya nakapagpainit. Sa kanyang naiinis na paglalakad sa dagat ng apoy, mapanglo niyang ikinumpara ang panahon kung kailan ang mga piitan ay may mas maraming halimaw na nakakalat upang patayin. Mula sa malayo, sa loob-loob ni Zien ay halos naaawa na siya sa mga brutal na halimaw sa harap ng hindi matigil na halimaw na iyon na tao. Bumagsak ang katahimikan sa malawak na bunganga na natatakpan ng libu-libong patay na katawan, naiwang walang imik ang bata sa harap ng brutal na massacre. Bamantong hininga sa ginhawa, inosenteng nagkomento ang bata na tila sa wakas ay wala na ang mga kaaway. Kasabay noon, isang matinding ginawang tumakbo sa gulugad ng bata, at isinumpa niya ang kanyang sariling kapalaran sa pagsasalita ng maaga. Isang marahas na ugong ang yumanig sa buong istruktura ng piitan, na nagpanginig sa sahig ng bulkan na parang babagsak na. Hindi mapanatili ang kanyang balanse, ang bata ay natisod pa atras habang isang durog na presyon ang pumuno sa hangin sa kanyang paligid. Ang epekto ng presensya ay napaka-brutal kaya't si Zien ay napaluhod, nagsusuka at nagpupumiglas na huwag mawalan ng malay sa sakit at pagod. Ubo ng ubo, sinubukan niyang maunawaan kung ano yun, at mahina kong ipinaliwanag ni Dedan na ito ay ang Eitingal lamang ng huling boss. Bumuhos ang kumukulong magma habang isang napakalaking silweta ng purong pagkawasak ay dahan-daang lumilitaw mula sa kumukulong lava. Napalibutan ng asul na mahiwagang apoy, ang maalamat na halimaw ay nagpahayag ng kanyang napakalawak na presensya, agad na dominado ang buong kapaligiran. Sa sobrang takot, nauutal si Zien sa sindak, napagtanto na ang napakalaking monstrosity na ito ang tunay na may-ari ng nagniningas na teritoryo. Sa kabaligtaran, ang matanda ay ngumisi ng husto, ipinagdiriwang ng may malaking ginhawa na sa wakas ay nagpakita na ang tunay na hamon. Ang hayop na nilalang ay naglabas ng nakabibinging Eitingal, nagpapahayag ng kanyang ganap na soberanya, na nagsiwalat na siya ay isang mapanganib na Crimson Drake. Tanong ng bata kung yun ba ay tunay na dragon, ngunit itinanggi ito ng mandirigma, sinabing ito ay hindi bababa sa isang B-rank monster. Binuksan ng Drake ang kanyang higanteng bibig, nag-iipon ng isang katanggap-tanggap na dami ng asul na enerhiya, agad na kinumpirma ang mapanganib na hinala ng matanda. Pinagmamasdan ang malakas na pag-atake na nabubuo, napansin ng makaranasang manlalaban na ang nilalang ay may aktibong magic domain field. Tinawanan ni Dedan ang baguhang bata dahil sa pag-alam tungkol sa dominadong mga lugar. Ipinaliwanag na ang mataas na antas na mga halimaw ay nakakakuha ng kakaibang katangian sa labanan. Ipinagpatuloy ng matanda ang kanyang biglaang aral, binabalaan na kung ang isang halimaw ay may pulang aura, ang mga kakayahan nito ay nakatuon sa purong direktang labanan. Ngunit ang temperatura ng magma ay bumaba ng husto habang ang napakalaking ice spikes ay nagsimulang magyelo sa lugar na nabuo ng asul na aura. Walang babala, nagpaputok ang Drake ng isang mapangwasak na torrent ng glacial energy, pumupunit sa istruktura nga ilaliman patungo sa veteranong mandirigma. Lubhang desperado sa hindi makatuwirang klima, sumigaw ang bata na ang isang malakas na magic type na tulad yun ay sobrang sirang at hindi patas sa laban. Sinira ang lahat ng Loika, isang pulang krus na bitak na pinagputol-putol ang napakalaking ice magic sa 1,000 piraso sa hangin sa isang iglap. Natulala sa katanggap-tanggap na tanawin, naiwang walang imik ang bata, hinihigop lamang ang imposibleng eksena ng lalaki na sinasakop ang mga batas ng kalikasan mismo doon. Pagnilay-nilayan niya sa walang laman na tingin na ang lahat ng kanyang brutal na pagsisikap, dating kaalaman, at karanasan sa buhay ay lubos na walang silbi dito. Ang mahiwagang halimaw ay sumisid mula sa itaas sa nakamamatay na galit, pinatunayan sa bata na sa tabi ng napakalaking lakas ng matandang iyon, ang lahat ay walang kabuluhan. Sa isang pag-atake ng kamikaze sa nagyayelong hangin, sumugod ang Drake ng buong bilis. Gustong durugin ng mapagmataas na lalaking naglakas loob na sirain ang kanyang panghuling mahika. Sa susunod na millisecond,
Iminulat ng napakalaking halimaw ang kanyang napakalaking bibig, handang punitin ang kanyang mapangahas na biktima sa isang bulag na suntok. Kalmado at lubhang kumpiyansa, inihanda ni Dieden ang kanyang tindig, iniikot ang kanyang higanteng greatsword upang maghatid ng isang mapangwasak na napakalakas na kontrasuntok. Sa kanyang mga kalamnan na nakaigting sa maximum, sumugod ang matandang mandirigma sa nalalapit na panganib, naglabas ng isang nasasabik na sigaw ng purong, madugong hamon. Bilang panghuling nakamamatay na paraan, ang maalamat na halimaw ay nag-focus ng isang mapangwasak na magic sphere diretso sa pagitan ng kanyang nakakuyom na mga pangil na handang kumagit. Pinagmamasdan ang panghuling desperasyon ng kaaway, ang makaranasang master ay nagpakita ng isang nakakatakot, sadistikong ngiti mula tenga hanggang tenga mismo sa gitna ng direktang paghaharap. Sa apokaliptik na pagbangga ng dalawang ekstremong puwersa na nagbabanggaan, ibinagsak ng mandirigma ang kanyang mabigat na talam ng may lubos na brutalidad, dinurog ang boss sa lupa. May sadistikong tingin at malakas na tawa, balang unang tanong ng matandang mandirigma sa Drake kung masakit ba ang atake. Mahigpit na hinawakan ang hawakan ng kanyang sandata, sinabi niya sa nilalang na huwag mag-alala dahil siya na ang magtatapos ng kanyang sakit. Sa pagpapakawala ng isang brutal na suntok na puno ng purong enerhiya, ipinahayag ng matanda na ngayon ang libing ng halimaw. Samantala, ang bata ay desperadong tumatakbo sa gitna ng kaguluhan. Sumisigaw sa takot na ang libing ay talagang sa kanya. Iniiwasan ang mga shrapnel kasama ng mga aninong halimaw, minura ni Zian ang dalawang baliw at nakiusap na mag-usap na lang sila. Kasabay noon, ang bata ay tinamaan ng marahas na shockwave ng labanan at naglabas ng daing ng sakit. Ang maalamat na halimaw ay naglabas ng isang kulog na etenggal habang nagpapaputok ng isang baraha ng energy spikes. Nagpupumiglas na manatiling nakatayo, nagreklamo ang bata, hinihiling na lumayo pa sila ng labanan dahil ang epekto lamang ay halos pumatay na sa kanya. Isang brutal na pagbugso ng hangin ang tumama sa lugar at pansamantalang bumulag sa bata, pinilit siyang takpan ang kanyang mukha. Lubhang nalubog sa kabaliwan ng labanan, tumawa si Dieden na parang baliw, sinabing ito ay sobrang saya. Tinauntahan niya ang higanteng halimaw, nasasabik na tanong kung hindi ba ito rin pakiramdam ay nasa amusement park. Pagkatapos ay isang mapangwasak na atake ang PAM unit sa bulkan na lupa, nagpalipad ng napakalaking dami ng mga labi. Hindi maprotektahan ang sarili, si Zian ay inihagis ng mataas sa hangin ng direktang epekto ng napakalaking pagsabog. Lumilipad sa hangin ng lubos na wala sa kontrol, napagtanto ng bata na patay na siya at naglabas ng mura. Ang katawan ng binata ay bumagsak sa libreng pagkahulog diretso sa ilalim ng nakapapasong na ilaliman. Paulit-ulit na gamulong ng marahas sa matigas na sahig ng piitan, nagdusa siya sa malakas na epekto ng pagkahulog. Tumalbog ang bata sa mainit na bato, hindi mapigilan ang kanyang sariling katawan sa gitna ng pagkawasak, lubhang nabugbog. Lumaki ang mga mata ng bata nang mapagtanto niya ang isang nakakatakot na bagay, isang nagbabantang kislap ang sumalamin sa kanyang pupil, na nagsiwalat na ang kanyang wakas ay mabilis na lumalapit, sa itaas mismo niya, ang Crimson Drake ay kumikibot sa hangin, naghahanda ng concentrated energy attack. Ngunit ang matandang mandirigma ay sumugod mismo ito ng walang takot, tumatawa ng walang tigil, tinatanong kung yun lang ang kaya ng halimaw. Naghatid siya ng isang brutal na suntok na dinurog ang ulo ng halimaw sa lupa, tinawag itong isang kahihiyan sa mga boss ng piitan. Kahit nakapin sa lupa, ang hayop na nilalang ay patuloy na nag-iipon ng isang mapangwasak na asul na kapangyarihan sa kanyang mga panga. Napansin ang katigasan ng ulo ng kaaway, nagpakita ang master ng isang naiintrigang ngiti at pinuri ang trick ng higanteng halimaw. Sa isang iglap, isang napakalaking haligi ng liwanag ang pumutok mula sa kalaliman, pumupunit sa buong kisame ng kuweba. Sinamantala ang opening, nagpaputok ang halimaw ng isang galit na sunod-sunod na nakamamatay na freezing spike. Nilaibat ng halimaw ang kanyang mga mata sa eksena, hinahanap ang kanyang biktima, ngunit narinig ang kalmadong boses ng lalaki na nagmumula sa ibang direksyon. Nagulat sa biglaang presensya, mabilis na itinaas ng boss ang kanyang ulo. Mula sa itaas, bumagsak si Dieden na parang pulang meteor, dinurog ang lahat ng kanyang mabigat na espada. Sa durog na epekto, ang halimaw na butiki ay naglabas ng isang nakabibinging sigaw ng purong paghihirap. Idiniin ang kanyang sandata sa bungo ng nakahigang halimaw,
Isiniwalat ng matanda na gumugol siya ng isang buong taon na pag-alagala sa disyerto para lamang manghuli nito. Sa seryosong ekspresyon, ipinaliwanag niya na ang panghuling layunin ay palaging gamitin ang puso ng halimaw upang pandiin ang kanyang magic sword. Malamig na tinitigan ng nanghihinang nilalang, direktang inutusan ng mandirigma na mamatay na lang ito. Sa sandaling yun, ang hawakan ng napakalaking greatsword ay nagsimulang pumintig ng isang masamang madilim na enerhiya. Ang talam ay kumilos na parang black hole, walang awang sinisipsip at hinihiwa ang life essence ng halimaw. Pagkatapos, sinipsip ng sandata ang lahat ng brutal na kapangyarihan at nagkaroon ng matinding mapula-pulang kinang. Itinaas ng malaking lalaki ang bagong panday na talam, na naging sanhi ng pagsabog ng isang aura ng purong pagkawasak sa kanyang paligid. Hinahangaan niya ang bagong lakas na pumipintig sa kanyang mga kamay, tila lubos na nasiyahan sa resulta ng massacre. Ipinagdiriwang sa isang baluktot na tawa, pinuri ng matanda ang kanyang sariling sandata, napansing ito ay naging mas malakas. Ngunit ang pagdiriwang ay naputol ng pagod na boses ni Zian, na hinatulan ng matanda sa pakikipag-usap sa isang piraso ng metal. Pinupuri ang katanggap-tanggap na lakas ng master, pinuri ng bata ang kanyang tagumpay, habang si Dieden ay nagulat na ang bata ay hindi naging alikabok. Nakabaon sa dumi at sira-sira, kinumpirma ng bata na halos mamatay na siya sa kabaliwan na yon. Inilahad ng binata ang kanyang karanasan na, sinusubukang tumayo mula sa mga gumuhong bato, bumigay ang kanyang katawan at bumagsak siya paatras, walang lakas, lubhang pagod, ang binata ay sumadsad ang mukha ng kaawa-awa sa maalikabok na lupa. Hinawakan niya ang lupa gamit ang nanginginig na mga kamay. Nadismaya na hindi man lang mapanatili ang kanyang sariling tindig. Sa napakalaking pagsisikap, tumulak si Zian sa lupa at sa wakas ay nagawang tumayo ng kaunti. Hinihingal ng malakas, ipinagdiwang niya ang katotohanang nakaligtas siya muli, iniisip na siya ay matigas na parang pako. Napagpasyahan ng bata na ang kanyang mga reflex ay bumubuti mula sa pagkuha ng collateral damage at tumawa ang malaking lalaki, pinuri ang katatagan ng tanga. Inilagay ang sandata sa kanyang likod, binalaan ng mandirigma na ang piitan ay malapit ng gumuho at kailangan na nilang makaalis doon. Hindi maintindihan, nag-aalalang tumingin ang bata at tanong kung bakit siya hawak ng matanda ng ganoon. Sa halip na sumagot, naglabas lang ng nakakagulat na nang-aasar na tawa ang baliw na matanda. Sa biglaang galaw, inihagis niya ng malakas ang bata patungo sa isang magic portal, hiniling ang palm sa tanga. Lumilipad sa kalawakan, desperadong sumigaw si Zian, minura ang master bilang isang gago at sinabing mas masahol pa siya sa kanyang iba pang mga kaaway. Ang katawan ng binata ay dumaan sa lamat at lumapag siya ng patag sa mabuhanging lupa sa labas. Literal na kumakain ng alikabok, dumulas siya sa mainit na disyerto, dumura ng buhangin at nagreklamo sa sakit. Pinupunasan ang kanyang bibig, tanong ng bata kung saan sila napunta at ang matanda ay lumabas sa lamat, ipinaliwanag na ito ang natural na labasan. Naiinis sa paghagis, tanong ni Zian kung bakit hindi na lang sila naglakad palabas, ngunit sinabihan siya ng lalaki na tumahimik at makinig. Ipinagtapat ng veterano na kailangan niya ang kapangyarihan sa buhangin ng bata, ngunit itinuro na siya ay walang silbi habang siya ay mahina, kaya bibigyan niya siya ng pagpipilian. Itinuro ang abot tanaw, ipinahiwatig ng master ang daan pabalik sa malaking lungsod, kung saan maaaring ipagpatuloy ng bata ang kanyang komportableng buhay. Binago ang kanyang tono, balant unang inalok ang pangalawang opsyon, inanyayahan ang binata na sumunod sa kanya upang maging isang mas malakas na tanga. Lubhang nagulat sa alok, nauutal ang bata, tinanong kung gaano katagal siyang susunod sa baliw. Nagkibit balikat, naging tapat ang matanda, sinabing maaaring tumagal ng ilang buwan o kahit dekada, dahil ang hinaharap ay hindi tiyak. Idiin ang sitwasyon, hinihingi ng mandirigma ang isang desisyon doon at pagkatapos, inilagay niya ito sa linya ng kaginhawaan ng malaking lungsod laban sa isang impyernong paglalakbay na may 99% na tsansa na mamatay. Sa isang kapaligiran ng purong tensyon, nagtitigan ang dalawa habang ang panghuling pagpipilian ay nakabigat sa mga balikat ng bata. Pinupunasan ang alikabok sa kanyang mukha, nagsimulang tumayo ang binata, naglabas ng isang mapang uyam na tawa sa alok. Itinuro ang isang daliri mismo sa mukha ng kahanga-hangang master, balant unang tanong ni Zian kung nawala na ba siya sa kanyang isip.
Inilahad ng bata ang katanggap-tanggap ng pagpapalit ng kaginhawaan ng mainit na kama upang gumala sa isang tiwangwang na disyerto kasama siya. Pinanatili ang kanyang walang sawang tindig, mahinahong pumayag ang matanda na yun nga ang ideya. Hawak ang kanyang nasugatang braso, ang ekspresyon ng bata ay nagbago sa isang determinado habang idineklara niyang tapos na ang usapan. Walang pag-aalinlangan o lingon, nagmarcha siya patungo sa mapanganib na abot-tanaw, sinabing sasama siya sa matanda. Ipinaliwanag ng bata na hindi siya nagpapalampas ng lumang galit, ngunit lubos niyang alam na masyado pa siyang mahina upang maghayganti. Nagpakita ng mapanghamong ngiti, nilinaw ng bata na kasama sa kanyang listahan ng paghihiganti ang mismong lalaking nagligtas sa kanya. Sinukat ang pagkakaiba sa pagitan nila, kinilala niya na ang malaking lalaki ay ang pinakahalimaw na nilalang na nakilala niya. Gustong-gusto ang matapang na lakas ng loob ng baguhan, biglang tumawa si Dieden, ginagarantiang ang bata ay tiyak na mamamatay. Sa nakakuyom na kamao at determinadong tingin, sinabi ni Zian na sigurado siyang magiging mas malakas siya kaysa kaninuman kung susundin niya ang matanda. May masamang ngiti, binalaan ng master na balang araw ay pagsisisihan ng bata ang lahat ng katiyakang ito. Walang sinayang na oras, sinabihan siya ng malaking lalaki na magpatuloy na dahil mahaba ang daan. Habang nagrereklamo ang bata, hiniling na huwag siyang tawaging tanga. Walang awang pumalo ang araw sa langit ng walang sawang disyerto na yun. Lubhang pagod at pinagpapawisan, nakiusap si Zian sa veterano na medyo bumagal. Nagreklamo siya na 6 na oras na silang walang tigil na naglalakad at nakiusap para sa kahit isang mabilis na pahinga. Ngunit ang mandirigma ay patuloy lamang sa pagmarcha na nakatalikod sa kanya. Lubos na hindi pinansin ang reklamo ng bata, naiinis sa katahimikan, sumigaw ang bata, tinanong kung bakit hindi sumasagot ang matanda, hinuhusgahan ang kanyang biglaang pagbabago ng mood. Nadarama ang kanyang balat na nagluluto, nagdurusa siya sa hindi makatuwirang init, tinatayang ang temperatura ay umaabot na sa hindi na kayang antas. Lumulubog sa bawat hakbang sa malambot na buhangin, napagtanto ng binata na malapit na siyang magdusa mula sa matinding heat stroke o mamamatay mula sa dehydration. Hindi na kaya pa, bumagsak ang bata sa kanyang mga tuhod, pakiramdam ay nawawala. Habang itinuturo ng master kung gaano siya katawa-tawa dahil hindi man lang ginagamit ang kahit 1% ng kanyang sariling kapangyarihan, hinampas ng matanda ang kanyang espada sa lupa at nakita niyang nakakaawa na nahihirapan ang bata na maglakad sa lupain kung saan siya mismo ay may kakayahang kontrolin ang buhangin. Hinawakan ang kanyang ulo sa desperasyon, sumigaw si Zian na madali para sa kanya na sabihin yun. Pinaalalahanan siya na ilang araw pa lamang siya nagising ang kanyang kapangyarihan. Sa lubos na lamig, tumugon ang malaking lalaki, nagtanong, ano naman ang malaking bagay doon? Dito, nagtalo ang bata na siya ay isang mababang klaseng mandirigma lamang at hindi isang mataas na ranker tulad ng baliw dito. Galit na sumisigaw sa mukha ng bata, sinabi ni Dieden na tumigil sa pagsasalita ng walang kaparekon. Walang pakialam sa kanyang power classification, siniraan niya ang bata, tinanong kung iniisip niya na ang mga tao ay ipinanganak na nasa tuktok. Tinitiyak sa kanya na ang malalakas ay nagkaroon lang ng swerte. Pinabilis ang takbo ng kanyang sermon, tanong ng master kung sisuko na ba ang binata dahil lang hindi siya pinagpala. Pinaalalahanan siya na sa normal na mga tao, siya ay napakaswerte ng lalaki. Lubhang natahimik ng brutal na pangangaral, pinagnilayan ng bata ang tinatawag na pagpapalang ito na natanggap niya. Ipinagpatuloy ang kanyang paglalakad ng masungit, sinabihan siya ng matanda na tumigil sa pagrereklamo at alamin kung paano gamitin ang kanyang kakayahan sa halip na magkaroon ng walang silbing utak. Tumingin sa kanyang sariling mga kamay sa gitna ng disyerto, napagtanto ng bata na sa huli, ang kapangyarihang ito ay sa kanya lamang. Mula sa malayo, ang boses ng master ay umalingaw-ngaw, sinabing tungkulin ng baguhan na maunawaan kung paano masira ang kanyang sariling mga limitasyon at matuklasan kung paano gamitin ang kanyang sariling lakas ng mag-isa. Sa pagsisikap na huwag sumuko ng lubusan, sinuportahan ni Zian ang kanyang sarili sa kanyang braso upang subukang tumayo mula sa mainit na lupa. Binyantaan ang kanyang buhay kung hindi siya makaisip ng paraan, sa wakas ay nagalit ang bata at sumigaw pabalik na naintindihan na niya ang mensahe. Matatag siyang humakbang ng mabigat sa hindi matatag na mga buhangin upang subukan ang isang bagong ideya. Itinuon ang lahat ng kanyang enerhiya, pinaganya ng bata ang kanyang espesyal na kakayahan,
na naging sanhi ng pag-ikot ng isang pagbugso ng buhangin sa kanyang paligid. Sinuri ang kanyang sariling range, na pagtanto ng binata na kaya niyang kontrolin ang isang 5 metrong radius at nagpasya na dapat sapat na yun para sa kanyang plano. Napansin niya na napakalalim ng buhangin at hininuha na kung makakahanap siya ng paraan upang malutas ang problema sa lupain, makakatipid siya ng maraming hininga. Dahil doon, piniga ng bata ang maluwag na butil sa ilalim ng kanyang bota, lumikha ng isang mas matigas na ibabaw na tatapakan. Nasa sabik sa matagumpay na pagsubok, ipinagdiwang niya na ang kanyang mga paa ay hindi na lumulubog at ang paglalakad ay naging napakadali. Ngunit ang saya ay panandalian lamang nang maramdaman niya ang kanyang mana na mabilis na nauubos. Napagtanto na kailangan niyang tanggalin ang teknik dahil hindi niya ito kayang panatilihin ng matagal. Binago ang kanyang diskarte, sinubukan ng bata na ituon ang enerhiya ng diretsyo sa kanyang mga binti. Nadama ang agarang ginhawa sa pagsisikap ng paghakbang. Nakikita ang kanyang disiplina na pinaghahalo ang iba't ibang ideya at ginagamit ang kanyang ulo upang malutas ang problema. Ang matanda ay bumantong hininga ng may pangungulila, inaalala ang kanyang sariling kabataan. Kahit na ang bata ay nadadapa at paulit-ulit na bumabagsak sa tuyong lupa, nakita ng master na kawili-wili kung paano siya simpleng tumangging sumuko. Sinuri ang hindi kapani-pani walang pag-unlad, napansin ng veterano na ang energy control ng bata ay umangat na sa record learning time. Matapos ang maraming pagsisikap, sa wakas ay nahanap ng bata ang perpektong balanse at ipinagdiwang ng makita na ang kakaibang taktika ay gumagana ng mahusay. Puno ng pagmamalaki, tumakbo siya sa malaking lalaki upang ipakita na ngayon ay minamanipula na niya ang eksaktong butil sa ilalim ng kanyang talampakan, ginagawang mas madali ang buhay. Lubos na nagpapakitang gilas sa master, tumawa ang bata. Ginagarantiyang siya ay naglalakad na ng marangya ngayon at hinamon ng mandirigma na gawin ang pareho. Ang tugon sa kanyang maliit na biro ay dumating sa anyo ng isang matibay, mabigat na suntok diretso sa tuktok ng ulo ng matalinong bata. Nakahiga sa lupa sa sakit, narinig ng bata ang matanda na nagreklamo kung gaano siya ka-annoying at binalaan na ang pag-aaksaya ng enerhiya sa walang kaparikon ay isang mabilis na daan patungo sa kanyang kamatayan. Ang katawan ng binata ay nawala ng malay sa buhangin, na pinilit ang master na magpanik, sumisigaw sa walang malay na bata na huwag tumigil sa paghinga. Makaraan ang ilang sandali, makikitang, idinilat ang kanyang mga mata nang may malaking kahirapan sa dilim. Tahimik na nagreklamo si Zian, sinusubukang malaman kung saan siya napunta. Nakaupo sa tabi ng pansamantalang campfire, inihayag ng masungit na matanda na gising na ang walang silbi at nagreklamo tungkol sa mahalagang oras na nasayang niya dahil dito. Inabutan ng kakaibang piraso ng pagkain, napansin ng bata na ang kanyang buong katawan ay nababalot ng mga benda at masasamang pasa. Nakatitig sa sobrang tigas at tuyong karne sa kanyang mga kamay, nagalit siya sa kahabag-habag na hapunang natanggap niya. Sinabihan ng bata na kumain ng tahimik, nagpa siya ang veterano na gamitin ang pahinga upang magkwento ng isang lumang kwento mula nung siya ay isang batang mandirigma pa lamang. Ipinapaliwanag niya na noong unang panahon, ang mahihina ay hindi kailangang mag-alala tungkol sa kanilang sariling kaligtasan dahil ang malalakas ay tunay na ipinagmamalaki ang pagprotekta sa mga walang laban. Pagninilay-nilayan ang kasalukuyang kalupitan, isinisi ng matanda na labis na nagbago ang mundo. Inamin na hinding-hindi siya masanay sa brutalidad ng bagong panahon. Walang pasensya sa drama, nagbigay ang master ng isang matinding ultimatum. Sinabihan ng bata na manatiling nakahiga kung gusto niyang mamatay agad o hanapin ng lakas upang tumayo ng mag-isa sa huli. Ngumunguya ng napakatigas na karne ng may malaking kahirapan, pumayag ang bata sa sermon, umupo sa malamig na buhangin, nakatitig sa napakadilim na gabi. Ang bata ay naging mapagmuni-muni, sinisip-sip ang bigat ng mga salita at ang malungkot na kwento ng matandang iyon. Sa katahimikan ng kampo, kinilala niya ang napakalaking pasanin na dala ng malaking lalaki at sinubukang isipin ang dami ng mga alaalang naipon sa napakaraming dekada ng pakikibaka. Pinagmamasdan ng mandirigma ng malapitan, napansin ni Zian na ang kawawang lalaki ay hindi man lang nguyain ang matigas na karne. Kinailangang palambutin ang pagkain gamit lamang ang laway dahil sa kanyang katandaan. Naunawaan ang survival trick upang makatipid ng tubig sa tuyong lugar na ito. Tahimik siyang nagreklamo. Ikinalungkot na hindi nakuha ang tip bago mabali ang kanyang mga ngipin. May kaunting paggalang, hininuha ng binata na ang mga bastos na ugali ay talagang mahahalagang aral.
Tinuturuan siyang mangisda sa halip na ibigay sa kanya ang lahat sa isang pilak na bandeha. Bumalik sa paglalakad sa nagyayelong kalawakan, sinira ng bata ang kanyang sariling armchair philosophy, inaalala na sa totoo lang, hindi pa siya nakakita ng tunay na isda sa kanyang buhay. Sa ilalim ng mabituing langit, walang kahihiyang humingi ng isa pang piraso ng kakilakilabot na karne ang matalinong bata, ngunit agad na sinabihan na tumahimik. Kasabay noon, ang matinding hangin ng gabi ay tumama sa bagbog na katawan ng bata, at naglabas siya ng malakas na bahing, hindi mapigilan. Nanginginig ng hindi mapigilan, niyayakap ang kanyang sariling mga balikat, nagdurusa siya sa hindi makatuwirang pagbaba ng temperatura, minura ang kakaibang kapaligirang ito. Upang lalong lumala ang sitwasyon, nagreklamo siya sa pagkabigo na hindi siya nakatulog kahit sandali noong nakaraang gabi dahil ang baliw na master ay gumugol ng maraming oras sa pakikipag-usap sa kanyang sariling espada sa dilim. Desperado para sa isang patak ng tubig, iminulat ng bata ang kanyang bibig upang humingi ng tubig at nagulat nang ang matanda ay pumiga ng kanyang basang buhok ng diretso sa kanyang lalamunan. Nakaramdam ng matinding pagkadiri sa pangit na teknik, umurong ang bata. Iniluwa ang maruming tubig. Nagalit sa isa pang kasuklam-suklam na survival secret na hindi ibinahagi habang ang mga piraso ng palaisipan ay nahuhulog sa lugar. Naunawaan niya ang diskarte ay ang mangolekta ng hamog mula sa kanilang mga damit. Sa wakas ay naintindihan kung bakit ang kampo ay mukhang isang higanteng sampayan. Nakatitig sa veterano na may matinding galit, sa loob-loob ay nanumpa ang binata na lalakas ng husto upang makapaghiganti sa napakaraming kahihiyan sa lalong madaling panahon. Naputol ang pangako ng paghihiganti, tinanong ng malaking lalaki kung nararamdaman niya ang nalalapit na panganib, at ang bata ay tumugon ng defensible sa isang sarkastikong komento. Hindi naintindihan ang biglaang babala ng mandirigma. Tumigil si Zian sa kanyang paglalakad na may naguguluhang ekspresyon. Di nagtagal, isang nakakabagabang panginginig ang nagsimulang tumaas sa kanyang nakayapak na paa, na nagpapahiwatig na isang tunay na stampede ang gumagalaw sa ilalim nila. Pumupunit sa mga anino ng madaling araw, isang napakalaking pakete ng mga demonyong halimaw ang pumalibot sa dalawang mandirigma sa gitna ng kawalan. Nagtataglay ng napakalaking sungay at mga ngiping na uuhaw sa dugo, ang mutant hyenas ay sumugod ng galit. Inaatake ang mga nanghihimasok sa isang ganap na hindi pangkaraniwang oras para sa kanilang species. Kalmadong hinugot ang kanyang greatsword mula sa kanyang likod, inilipat ni Diaden ang responsibilidad sa baguhan, tinanong kung siya ay iiyak para sa tulong o haharapin ito ng mag-isa. Walang ibinigay na pahinga, ang pinaka-agresibong halimaw ng pakete ay tumalon diretsyo sa kanyang leeg na may kakaibang ungol. Hindi pinansin ang nagbabantang halimaw na paparating sa kanya. Itinuro ng bata ang kanyang hinlalaki sa kanyang sariling dibdib, nagpakita ng mayabang, kumpiyansang ngiti. Lubhang napalibutan sa lahat ng panig sa dilim, iminulat niya ang kanyang mga bisig upang harapin ang kanyang kamatayan ng harapan, sumisigaw ng buong kaluluwa na haharapin niya ito at mabubuhay ng mag-isa. Sa isang pitik ng kanyang mga daliri, isang matalim na talam ng buhangin ang nagsimulang mabilis na umikot sa kanyang kamay, na nagsiwalat na ang kanyang mana domination ay umunlad na sa labanan. Inuutusan ng buong lupa, isang napakalaking sandstorm ang sumabog, kinukonsentra ang lahat ng kanyang naipon na enerhiya. Pinananatili ng bata ang isang matalim na mata sa gitna ng kabuuang kaguluhan. Ang napakalaking sand spike ay marahas na pumutok mula sa lupa, tinusok ang sumusulong na mga halimaw. Galit niyang minura ang mga halimaw, gustong malaman kung ilan sa mga kahabag-habag na nilalang na iyon ang naroroon pa. Hawak ang kanyang braso, hinihingal, na pagtanto ng binata na mauubusan siya ng mana at mamamatay bago lamunin kung hindi siya makabuo ng isang plano. Sa pagharap sa walang katapusang sangkawan, napagpasyahan ni Zian na ang brutal na puwersa ay hindi mahalaga ngayon. Kailangan niya ng mahusay na pag-atake, desperadong sinubukan ng bata na pokyusan ang kanyang isip upang makahanap ng paraan upang lumaban habang gumagasta ng mas kaunting enerhiya. Kasabay noon, iniunat niya ang kanyang kamay pasulong, handang subukan ng isang bagong taktika sa labanan. Gayunpaman, isang hina ang sumalakay ng sorpresa, kinagat ang kanyang kaliwang braso habang nagrereklamo siya, minura ang duwag na halimaw. Dumudugo ng malakas, nagreklamo ang bata na ibinaba ng halimaw ang kanyang mga ngipin, nagbukas ng isang tunay na butas sa kanya, nakatitig sa kanyang masamang sugat,
Ang ideya ng isang butas ay nag-trigger ng isang napakatalino na kislap sa kanyang isipan. Ang galit na pakete ay patuloy na sumusulong ng walang sawa, gustong punitin ang baguhan sa isang paraan o iba pa. Di nagtagal, lumapit ang mga demonyong halimaw, tumatakbong ligaw sa madilim na disyerto, pinoproseso ang plano ng baliw, naunawaan ni Zian na kailangan lang niyang lumikha ng maliliit na butas sa mga target, sa napakabilis na galaw. Nagpaputok siya ng isang manipis na sand projectile na tumusok sa ulo ng halimaw.